Oil tanker. Oil tanker. Tapos fishing boat po, yung dala po, mga kamag-anak nyo. Ang mga namatay, Captain Dexter, yung fisherman, si Benedicto, si Romy, fisherman. Attorney Jaya, magandang hapon. Ano na po ang nangyari? Nag-imbestiga ng Senado tungkol dito? Since last year po, since the parties already agreed to settle, we are now waiting for the receipt of funds. Okay. So meron na po palang settlement. Yes po. You reach a Agreement settlement to and then settle. there's amount na nabanggit. Ito gawin natin. Pwede ba, Attorney Jaya, kayo or anybody na merong authority na makikipag-usap dito sa mga victims or relative ng mga victims, pumunta kayo sa Marina at Coast Guard at mag-usap-usap kayo at kami ay testigo doon sa pag-uusap ninyo at kapag nagka-agreehan, right there and then, kahit na walang abogado, magpirmahan kayo, how's that? Para matapos na, 2 years ago pa pala to. Okay, sige po. Yes. Ganun na lamang. Masaya ako na ibalita rin kay Senator na yung assignment na ibinigay niya sa akin na to facilitate yung settlement ay nagawa naman po natin. So kanina, nagkaroon na nga ng agreement na sa 12 ay mga representatives ng Pacific Anafor ay pupunta po sila sa prosecutor's office doon sa Subic at doon na po yung bayaran or areglohan. The thing is, magkakaroon na po ng final settlement. Nagpapasalamat po kami kay Sir Rapi Tulfo dahil naayos niya po yung problema namin. Maraming salamat po kay Sir Rapi dahil po natulungan niya kaming maayos yung problema namin. Sa tagal po ng panahon na pag-aantay po, ngayon po natupad na. Meron na kaming mayano sa pamilya namin. Maraming salamat po ulit kay Sir Rapi Tulfo po. Ngayon at least natapos na po natin yung settlement. May mga naiiwan pa, pero this is what? Almost 3 years din po. So pahirapan din po, pero maganda po natapos na. And so far, happy naman lahat. So Pacific Ana po, so nung una po, inimbestiga po din yan. So sinagot po naman namin yung mga investigasyon, pero eventually po, win-win din po. Nag-i-employ rin po naman yung owners po natin ng mga Pinoy. So may puso din po sila dito. So that's why ito at least tapos na rin po. Happy naman lahat. And hopefully, wala nang susunod mangyayari. Ano po yung status po ng relationship po nyo that time? Nung time po na yun, hiwalay na po kami. Almost 13 years na po. And then, nalaman ko po yun through call from my mother. Ngayon, nung tinawag sa akin ni mother yun, hindi pa ako makapaniwala kasi baka ka ako biro lang. Actually, yung nararamdaman ko nung time na yun, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kasi blanco. Ako, though hiwalay naman kami, hindi ko inisip na gano'n ang mangyayari sa kanya dahil unang-una, siya pa rin ang ama ng mga anak ko. And syempre, kasama ko sa pagtataguyod nila hanggang sa makapagtapos sila sa pag-aaral. Ang nai-offer po sa amin, ma'am, nasa 2.3 million. It was divided by me and my legal child and the illegitimate child po, kasama po. Nagpapasalamat po ako na meron po kaming naibigay sa amin at para sa mga bata na magagamit po ng mga anak ko sa pag-aaral po nila. At the same time po, sa savings po and emergency funds, kagaya po ng halimbawa may magkasakit, at least po ngayon po, meron na po kaming madudukot. Sa ex ko, kay Dexter, kay Barok, kung nasaan ka man, sana yung mga anak mo, bago mo sana iniwan, sana sinettle mo ng maayos. Kasi dugo mo pa rin yan. Halos lahat parang pinulot ko isa-isa, yung dangal, yung ng mga anak mo para sa'yo. Kahit may iba kang pamilya, hindi ko hinayaang madihado yung anak mo na isa. Kasi anak mo pa din yun. At ayaw kong turuan yung mga anak mo na maging magkakaaway sila, bagkus magmahalan sila dahil iisa pa rin ang dugo na nananalaytay sa kanila. Sana lang, matahimik ka na kung ano man yung kung nasaan ka man. At least kahit paano, nakamit na natin yung hustisya na para sa inyo. Sa tulong po nila, Senator Rapi.
Hindi may paliwanag. Gusto ko pong umiyak nun pero hindi ako mapaiyak. Nung nakita ko yung bangkay niya, hindi ko po alam kung bakit ako napaiyak. Pero yung kutob ko po, ma'am, noon, kinukutoban na ako baka kasama yung papa nila dahil hindi ko makita sa picture eh. Pero yung iyak ko po talaga, hindi ko maano yung iyak ko. Yung anak ko nagwawala na nun sa bahay namin. Nung nag-usap kayo ni Idol Rafi sa programa, ma'am, ano po yung naramdaman po ninyo na finally magkakaroon ng kasagutan doon sa 2 years po na paghihintay po ninyo? Naging ano po yung kalooban namin, ma'am, at least kahit pa paano magkakaroon na ng linaw. Hindi yung puro drawing kasi hanggang pangako lang po sila. Ano po yung namimiss po ninyo? Ano yung gusto ninyong balikan na hindi nyo na magagawa dahil wala na si Papa? Kasi po si Papa, pag padating na siya, may chat lang. Sabi niya lagi, pa-load. Tapos yung load niya, babayaran niya sa akin pag tapos nila ng isda. Yung parang makabenta na sila ng isda, magpapaload siya ng 200. Kasi doon, malayo pa lang sila, may signal na sila. So yun, mahilig si Papa manood-nood ng mga sa Facebook. Kaya ako yung unang nakakaalam lagi na padating na si Papa kasi sa akin siya lagi unang nag-chat, hindi kay Mama. Tsaka yung pagdadating siya, pupunta yung mga kapatid ko sa kanya, sasalubungin siya sa dagat. Kasama si Mama. Minsan pati yung anak ko kasama sumalubong sa kanya. Kaya pag aalis na siya, hahatid din nila minsan sa dagat. O kaya naman sa bahay. Malayo na siya sa bahay, sigaw yung kapatid ko. Kaya, Papa, mag-ingat ka sa lao. Mahal na mahal ka namin, Pa. Hindi mo kami pinapabayaan magutom. Yung mister ko, naglalaot po siya dun sa ibang bangka. Nung nagkaroon ng bangka si Dexter, nirekomenda po siya nung kapatid niya na sumakay doon sa bangka ng kapatid niya. Kaya yung asawa ko bumaba doon sa sinasamahan niyang bangka, doon na po sumakay. Ilang years na po, ilang mangingisda si Tatay Nay? May 30 wala kami nagsama, mangingisda na po siya. Nung nalaman yung insidente, Nanay, paano niyo po may tumawag ba sa inyo? Paano pagbabalita po sa inyo? Nalaman lang po namin sa labasan na may nangyari daw na aksidente sa bangka ni Dexter. Sabi po tumaob, mayroon daw 3 patay. Ngayon parang wala pa naman po akong kaba na nakasama siya doon sa namatay dahil nung palabas na kami, umuugong yung balita na may 3 doon namatay. Pero wala po sa loob ko na nakasama siya doon na hanggang sa nakarating kami na eskwelahan dahil hahatid ko yung apo ko. Nung nasa eskwelahan na po ako, may pinapakita yung mga nanay nung kaklase nung apo ko na litrato. Hindi ko naman po nakikilala yung asawa ko kung siya nga yun. Marami nagpapakita hanggang sa huli, nakilala ko na yung asawa ko yung isa doon. Pero hindi pa ako kumikibo dahil ayaw ko pang malaman nung anak ko na nagpunta doon sa eskwelahan nung araw na yon. Ayaw ko ibalita sa kanya na may nangyari sa tatay niya. Nung katagalan po, nag-uusap kami doon, nakaupo siya roon. Dumating itong anak kong to. Sinabi niya na nadisgrasya daw si Papa niya, isa siya sa namatay. Dumarating po kasi yun akong hinahanap nun. Tapos sabi niya, paganda ko daw siya ng bihisan, yan, pagkain. Tapos sabi niya gusto niyang ulam, bangus. Yan po lagi ang niya pag dumarating. Naririnig mo sana kami. Namimiss ka na namin. Kung nandito ka lang, sana masaya pa kami. Kayo po, ano pong namimiss po ninyo sa tatay po ninyo? Si Papa po kasi pag pupunta dun sa amin, lagi nagtitimpla ng kape. Tapos dinadalahan ako ng isda. Tapos binibigyan niya ako ng pera. Nangupit siya kay Mama. Pambigay sa akin. Tapos nagre-request siya sa akin na gusto niya din ng bangot kasi hindi po kumakain si Papa ng karne eh. Ano gusto mong sabihin sa kanya ngayon kung narinig ka niya? Pa, sana masaya ka na kung nasan ka man ngayon. Wala ka ng stress. Biglaan man yung pagkamatay mo. Ma'am, gaano kahirap sa inyo yung 2 taon na paghihintay na ibigay ng kumpanya yung nararapat po sa pamilya? Mahirap po talaga kasi parang umaasa na lang po kami sa wala. Nung namatay po sila, ang akala po namin, sandali lang magiging proseso nun, makakamit agad namin yung hinihintay namin. Kaya lang po dumating yung 1 taon, halos wala na po silang paramdam sa amin. Hanggang kalahating taon, naisipan na po namin lumapit kay Idol. Doon pa lang po sila nag-respond sa amin na may offer na. Kaya masayang-masaya po talaga kami nung nagkaroon na ng offer. Tapos, nung umukay naman na po kami, akala namin masisettle na. Naghintay na naman po kami ng another months po, mga 6 months na naman po hinintay namin. Parang feeling namin, pinapaasa na lang po nila kami.
Kaya naisipan po namin na bumalik kay Senator kasi siya na lang po talaga yung nakikita naming pag-asa namin para ma-resolve na matapos na yung talagang paghihintay namin. Yung nakausap ni Senator Raffy, itong Marina at yung MV Pacifico Ana, ano kaluwagan sa dibdib po ninyo or realizations po ninyo? Parang yung relief po ba? Dahil finally po talagang yung settlement talagang mangyayari na. Hindi na po kami aasa, hindi na po kami maghihintay, hindi na po kami aasa sa mga pangako nila. Talagang meron na pong kasiguraduhan at ngayon po nangyari na po. Yung time na wala na po talagang wala po talaga kami nare-receive galing sa kanila. Siya na lang po talaga yung tumatakbo sa isip namin na makakatulong sa amin. Kaya di na po talaga kami nagdalawang isip na bumiyahe kahit medyo malayo po para lang po makahingi ng tulong sa kanya. Pag nakita po namin si Senator Raffy Tulfo, alam na po namin na ito na talaga. Finally, meron na talagang kasagutan yung hinihintay namin. Hindi na po kami aasa. Senator Idol Raffy Tulfo, maraming salamat po. Dahil sa 2 years na paghihintay po namin, nang dahil po sa paglapit namin sa inyo, 2 weeks lamang po, finally settled na po yung hinihintay namin. Idol Raffy, maraming salamat po. Idol Raffy, maraming salamat po sa agarang aksyon. Yung 2 taon po na pinaghintay namin, nung lumapit po kami sa inyo, naging 2 linggo lang po halos. Malaking tulong po ang amount na ito na makakatulong po sa pamilya ko po at sa mga anak ko. Maraming salamat po. Sana po marami pa ho kayong matulungan na kagaya ko, kagaya namin na halos hindi namin makamit ang hustisya. Sana po maging gabay pa po kayo sa amin, lalo na po sa mga mahihirap. Maraming salamat. Idol Raffy, maraming salamat po. Finally, nagkaroon na rin po ng katuparan yung matagal na namin hinihintay. After 2 years po, naibigay na rin sa amin itong claims namin. Maraming salamat po, Idol Raffy. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalat ng mga ina. Ma'am, mukhang may good news. Yes po. Ano pong good news, ma'am? Bali po, nung last po na eri po kami, actually kinabukasan po tumawag po si Attorney Jaya dun sa lawyer po namin. Ngayon po, nagbigay na po sila ng eksaktong date kung kailan po nila ibibigay yung settlement po nila sa amin. At yun po ang dahilan kung bakit po nandito ako, Senator. Magpasalamat po sa agarang action po na binigay ninyo at tinutukan po talaga ng istasyon yung problema po namin. So nabayaran po lahat ng victim? Yes yung mga po. namatay, deceased. Opo. Okay. So kayo po may kamag-anak din kayo. Ano? Sino ba yung kamag-anak mo dun sa mga... Si Dexter Laudensia po. Okay. Mister niyo po yun. Tapos Opo. meron pang dalawa. Yung dalawa, sinetel din. Apo. 2 kamag-anak. na And victim. meron pa pong Kinausap 11 nila. na survivor po, na claimants din po. Tinulungan din. Yes po. Magaling pala ito. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jennifer Olandria at sa mga kasama nyo dyan. Magandang hapon po, Senator. Happy naman po kayo doon sa settlement. Yun po importanteng tanong. Okay Yes na. po, Senator. Okay. Apo. After 2 years, na-settle na rin. Pero nung una, pag-uusap, nagkaroon ng agreement na isa-settle kayo pero binibitin-bitin, ayaw ibigay, Yes po. iniipit. Opo. Hanggang Yes po. sa lumapit kayo sa amin at naobligan natin sila na, Yung 2 Ito pa rin. taon po, naging 2 Settlement. linggo lang po. ay, Simula po nung Salamat nilapit po. po namin. actually, kami po ang magpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagtiwala sa amin. Yung pong dahilan kung bakit kami nandito para tugunin yung mga problema nyo. So, naayos na. Ibig sabihin, umaksyon din ang Marina. Saan ba kayo nagkaroon ng pag-aayos sa Bali po, Marina? yung nag-ayos po kami dito po sa Marina po. Kaharap po si Director Louie po. And then, yung lugar po ay pinag-usapan, doon na lang po sa bayan namin para po, andun din po kasi ibang mga claimants sa mga survivor, yung 11 survivor po. So, doon po kami nagkaroon ng settlement po sa Subic Municipal Trial Court po. Hindi naman kayo lugid doon sa settlement. Sa akin po ay, ako naman po ay kung ano lang po yung binigay sa akin po, Payag lubos ka ko na. pong tinatanggap po at nagpapasalamat din po kami. Kung ano man po yung tulong na naibigay sa amin ay makakatulong naman po sa mga pag-aaral po ng mga Sapat anak ko. yun para sa inyo na. Opo. Okay, sige, wala kayong reklamo. Okay, maging yung iba pa na mga kamag-anak ng biktima. Kayo po, Ma'am Jennifer, okay po sa inyo yung binigay na amount na settlement? Happy na po Okay kayo na doon? po yun, Senator. Yes po, Senator. Okay na po kami doon. Siyempre, after 2 years po, kahit pa paano, may natanggap po kami. Sa loob lang po ng 2 weeks dahil po sa inyo. Okay, Kesa naman po sa wala po kaming natanggap. okay. At si Ma'am Melanie, okay, Senator. okay naman po kay Ma'am Melanie doon sa settlement amount na ibinigay sa inyo. Opo, Senator. Maraming salamat po. At
ano po, napadali po yung pag-ano namin ng claim namin sa tulong po sa tulong ng Milyones pala. Okay. Director, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. Ang akin pong buong pakumbabang taus-pusong pasasalamat sa binigay niyo pong aksyon dito po sa mga lumapit sa amin at very happy po sila and satisfied talaga doon sa settlement na ginawad nitong MT Pacific ANA dahil po sa inyong intervention. Kami naman po, Sen, ready naman po tayong tumulong, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na lumalapit po sa tanggapan po ng ating gobyerno. Sana po palaging ganun, sir, ha? Para palagi kami yung nakatikim ng pasasalamat mula sa amin, sa akin at sa tanggapan ko. Thank you, Director. Thank you rin po sa tiwala, Sen, sa sa binigay niyo po sa amin na mag-facilitate po para ma-settle na po itong problema po ng ating mga kababayan at nagpapasalamat din po kami on both parties po, lalong-lalo na rin po sa mga staff po ninyo na patuloy po na nakikipag-coordinate naman po sa atin dito sa Marina. Opo, sana po. Gusto ko, ganito na lang palagi. Palagi ako nagpapasalamat sa inyo. Ayoko yung dumating yung time sa hearing, napapagalitan po namin kayo. Wag sana. Puro pasalamat. Mas masarap po, Director, sir? Yes po, Sen. Makakaasa po kayo all the time po. Basta para po sa ating mga kababayan, ready po tayo na mag-extend po ng tulong o anumang assistance na kaya po natin na ibigay. Ito po, on the side lamang po, Director. Yung pong mga barko, nag-inspection lang po ako recently, dapat maging masigasig po kayo sa pag-inspect, lalo na pagdating po doon sa mga life vest nila kung saan nakalagay, emergency, exit, doon sa barko, yung mga tali, sa mga tinatali, sa mga sakyan, etc. Maging masigasig po kayo para masiguro na, at saka yung bilang ng mga pasahero, wala po mag-overloading, at masiguro natin na seaworthy talaga lahat ng barko na binibigyan nyo ng permiso para makapaglayag. Ano po, sir? Makakaasa po kayo, Sen. Actually, pinaigting na po natin ang inspection regime po natin at ang report po natin sa MV3 sa Kristen. Ready na po kami mag-submit ng report sa House at sa Senate po sa Wednesday. Sige po. Apo. For the meantime, ako po ay nagpapasalamat talaga sa inyo, Director De Los Santos, sir. Thank you po, sir. Thank you rin po, Sen, sa tiwala po. Mabuhay po kayo, Director De Los Santos. Keep up the good work, sir. Thank you po, sir. Thank you po, thank you po. Ma'am, happy ka, happy kami, happy ang lahat. Everybody happy, ika nga. Andito lang po kami sa masusunod na panahon. Pag meron po kayong mga problema, kailangan, wag ko kayo magkatubili, okay? Maraming salamat po, Senator, sa wala pong sawang pagtulong niyo sa amin, sa mga kababayan niyo po. Naway marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin na nangangailangan. Kaya nga po, nandito kami para tugunan po yung mga problema. Marami tayong mga karanasan. Yung mga ilang taon, meron pang dekada, hindi na-solve. Pag sa atin, papabilis. At dahil sa mga tiwala ninyo, supportan nyo sa programa at sa Rapid Tulfo Action, kaya kayo po ang nagbibigyan ng lakas at kapangyarihan sa amin para malutas yung mga problema kailangang lutasin. Salamat po, madam. Maraming salamat. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo lahat.